Hello again, Timeless Love Reading po tayo. At dahil ito ay general love reading lamang, hindi po ito magre-resonate, tutugma sa lahat. Okay? Kunin nyo lang kung tumutugma sa inyo. Pag hindi po tumutugma, ibig sabihin, hindi talaga para sa inyo yung reading. At dahil timeless ito, kahit kailan po ito mapanood. Yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na support, panonood ng aking mga readings. Thankful and grateful po ako. Malaking tulong po inyong mga likes, shares, and comments. About private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa screen kung meron man ako mailagay sa screen or sa pinakadulo. Kung gusto nyo mag-avail ng private reading. Three of Pentacles. Okay, pwedeng may problem, conflict pagdating sa relationship ninyo. Maaaring hindi kayo ganoon ka compatible or maaaring nawawalan ng teamwork sa relationship, no? Eight of Swords in reversed position. So, this indicates maaaring freedom. Freedom or gustong kumawala dito sa relationship na to. Okay, maaaring you're feeling trapped dito sa connection na to. Kumbaga yan, pwedeng iniisip mo, pinaplano mo na umalis na dito sa connection na to or kung siya man yan, kung energy ng person mo. Take note guys, pwedeng energy ng person nyo o energy ninyo yung nade-detect ng cards. No? Wala akong control dito. So, tignan nyo na lang ano ba yung alin yung energy ninyo dyan. Okay, pwedeng yan. Thinking about freeing yourself dito sa isang sa pagkakatrap dito sa connection na ito. Feeling ko lang napapagod ka na rin dito sa connection na to eh. Ayan, nahihirapan na, napapagod na. Ito sa recent past mo, talagang dito pa lang parang feel ko dito. If you are not seeing results or improvement dito siguro sa person mo, dito sa relationship mo, nakikita ko pa lang dito sa past mo or recent past mo, parang nag-iisip ka na talagang iwan or umalis dito sa connection na to. Kumbaga parang kino-contemplate mo dito lately nag-aaksaya ka lang ba ng time dito? No? Or worth it pa ba na mag-invest ka ng iyong time, ng energy dito sa tao na to, sa connection na to? So dito pa lang may contemplation na dito sa past mo, recent past mo. Tingnan naman natin dito sa baba, ano kaya yung pinaka-root cause, no? Kasi ito yung situation, which is, ano ba yung sinabi ko kanina dyan? Three of Pentacles. Ito yung crossing card mo, and then ito yung root cause ng situation. It's immaturity. Yung lumilitaw dito. By the way, may strong energy dito ng Aries, Capricorn. Or an air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, yan. You have the King of Swords dito sa iyong outcome card.
Meron, basta, meron, ito pwedeng energy mo, energy niya. This person, gusto niyang mag-out dito, mag-exit dito sa connection na to. And parang nakikita ko pinaka root cause nung situation ninyo or problem ninyo is, maaring ina-avoid niya na yung responsibility. So, hindi ko alam kung may ano pa yung bukod sa'yo, kung may iba pa ba siyang responsibility. May anak na ba kayo? May pamilya na ba kayo? Pero parang nakikita ko dito is pagiging irresponsible, pagiging immature dito sa Emperor reversed. Maaaring maaaring asawa mo or tatay ng anak mo. Okay, specific na energy kasi ito parang fatherhood. Maaaring yung iba dito baka ayaw niyang panagutan. Halimbawa, baby pa lang yan, nasa sinapupunan mo pa lang yan. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ang dito is hindi niya type panagutan or pwedeng takot siya sa responsibility or may iwas. Or maaaring hindi siya maaaring hindi pa siya handa or hindi talaga siya paano ko ba sasabihin? Hindi siya fit, ayan, hindi siya fit na maging tatay ng anak mo. Siguro nga talaga may pagka-irresponsable to. Or yung iba sa inyo pwedeng iba naman yung eksena. Pwedeng guys unawain nyo na lang kasi lahat ng possible scenarios para sa collective, para sa general na binabasahan ko, ini-explore ko lahat. So, baka sabihin niyo, bakit ganun? Sinabi niya ganito nung una. Kasi nga lahat nung nafe-feel ko, naiisip ko, pwede kong mahugot na possibility, scenarios. Inire-relay ko na lang sa inyo. Ako, mensahero lang naman ako, tagabasa lang naman ako ng mga makikita ko rito. And sinisiguro ko naman na hindi talaga pare-pareho dito, since general reading to. Maaaring yung iba yung sitwasyon ninyo. Kaya sabi ko na lang, kung ano na lang yung tumutugma sa inyo. Kung nakaka-relate kayo, maaaring para sa inyo to. Pero kung hindi talaga, hindi sa inyo yung reading, okay? Basta nakikita ko lang dito is, a person na gusto niyang i-detach yung sarili niya, gusto niyang umalis dito, kung mawala, umexit. Because ayaw niya na ng any involvement dito sa'yo, or sa connection ninyo, or worse, kung halimbawang may anak kayo, and specific ito sa mga babae kasi parang energy nung tatay pero parang itong tatay na to umiiwas siya sa responsibility or dinideny niya yung responsibility niya dyan. Pwedeng nire-reject niya yung bata kung dinadala pa lang yan. Avoiding, no? And dito sa iyong present card, ayan na nga, toxicity to. So, toxic itong connection ninyo. Maaaring iba dito, baka bawal pa to eh. Okay? Baka to. Baka mamaya married na pala to, kaya umiiwas sa responsibility. O baka nadali ka nito. Kung babae ka, o specific sa mga kababaihan yan. Kaya mag-iingat kayo dun sa mga kinakatsuk-tsaka ninyo kasi make sure na yung jowa ninyo, kung magpapajontis kayo dyan, magpapachorba-chorba kayo dyan, siguraduhin nyo lang na walang sabit yung mga yan. Kasi hindi excuse yung sasabihin mo, hindi ko alam eh. Hindi ko alam na may asawa pala siya. Di ba gas-gas na linya naman na yung sinasabi nila na hiwalay na ako. Oo, may asawa ako pero hiwalay na kami. Ganito, ganyan. Kamukat-mukat mo, kabit ka na pala. Ito, real talk.
At huwag kayong masasaktan kasi ito ay katotohanan lang. Marami kasing mga babae na ganun. Diyos ko, yung mga napapanood ko nga ngayon, ang lakas na ng loob nila eh. Kung sino yung number 2, yung bet ka, sila pa talaga yung matapang. Promise. Oo. So, yun lang. Pwedeng ano kasi ito eh. Bawal na relasyon. And siguro, dahil mahilig kayong magtsorbahan itong person na to, sinasabi ko lang na kung sino man to, halimbawa nabuntisan ka nito, pwedeng dinideny niya yung bata. Or hindi ko alam kung escape, ano niya yon, escape plan niya yon sa'yo. Kasi pwede naman niyang i-deny eh. Actually, dahil lang umiiwas siya. Kasi parang may nade-detect din yung cards dito, energy na gustong ng way out dito sa connection na to. Dito pa lang. Gusto nang kumalas, gusto nang takasan yung responsibilidad. Dito rin sa card na to, okay? So, yun yung mga energies na initially na pick up ng cards natin. And then, nakikita ko nga dito is bawal na pag-ibig ito. Maaring bawal ito. Okay? Wait lang guys, naka-on yung wifi ko. Ayan. So, yun na nga. Pwedeng may Capricorn dito. Pwedeng may Aries. Pwedeng may air sign. No? Gemini, Libra, or Aquarius. Pero yun na nga. Yun yung isang possibility ng sitwasyon. Pero nakikita ko dito. Pwede rin naman na ikaw yung another eksena. Okay? Yung isa is yung pwedeng nabuntisan and then ayaw pa nagutan, may umiiwas, may gustong kumalas, ano. Pero yung isa namang scenario, eksena is gusto na umalis kasi nga maaaring this person is controlling. Kasi nakita ko rin dito sa Emperor reversed mo. Baka napakahigpit nito, napakaseloso, napakaselosa, nakakasakal. Or diktador, manipulative. Yun nakikita ko eh. Yun yung isa pang eksena na tinitignan ko rito. Kaya, pagka gano'n naman yung situation dito sa Emperor mo, pwedeng ikaw naman yung may gustong kumalas na dito. Since na, ano ka na eh, na overwhelm ka na, nasasakal ka na dito sa ganitong klaseng setup. Kasi nga, ang toxic, ayan o. Dito pa lang sa present card mo, may card na ng ano ito eh. Pwedeng codependency rin eh. Hindi ko alam eh. Pwedeng iba dito baka kinikip ka niya or kinikip mo siya kasi pareho kayong nagbe-benefit sa isa't isa or I don't know, meron kayong napapala sa isa't isa o ano man itong may mga rason or iniisip na reason, ano ba tawag dito? May mga alibis para kuno-kuno eh mag-stay dito sa relationship na to. So, yun nakikita ko. Pero, maganda dito kasi, baliktad na yung devil card mo. Ibig sabihin nito, dito pa lang sa present situation mo, nagkakaroon na ng realization na okay, walang magandang mangyayari sa'yo dito sa connection na to. Kaya, ito na yung iyong dawn of enlightenment eh, dahil bumaliktad na itong card na to. So, ibig sabihin nun, you are finally breaking free or nire-rescue mo na yung sarili mo, inaalis mo na yung sarili mo sa pagkaka-attach mo dito sa isang toxic connection o toxic person na yan, si Emperor reversed. Okay? So, maaaring si Aries yan. Pero it could be any sign. No? Babanggitin ko na lang yung mga signs na meron dito. Yun nga, which is air sign, si Capricorn, at saka si Aries yung strong dito. Pero pwede rin may Libra dito. O kasi dito sa ano mo, ito nakikita ko dito, kung hindi mo mayalis yung sarili mo dito sa present, nakikita ko is, sa future mo, magsasuffer ka dito kung magi-stay ka pa dito sa connection ninyo. Kita ko pa rin yung outcome mo kung paano kanya i-manipulate. So, nakikita ko dito sa person na to, hindi maaaring ang iniisip niya yung sarili lang niya.
Hindi niya iniisip yung kapakanan mo. And then, na nakikita ko nga dito, mai-imprison ka pa dito. Ayan. Sa mga susunod na panahon kung hindi ka makakakalas dito sa connection ninyo. Ayan o, meron ditong energy na Six of Swords. So, gustong umalis na eh. Or makakaalis ka na eventually. So, depende yan sa'yo. Depende kasi, ito yung present mo pa lang, andito pa lang tayo. Ito pa lang yung mga mangyayari sa'yo. Ito yung pinaka-outcome mo. So, depende yan sa magiging decision mo dito sa present mo, kung ano yung magiging outcome mo. Pero kung hindi ka makakaalis, definitely, ito yung outcome mo. Na ite-take advantage ka lang netong person na to sa sitwasyon na to, sa connection ninyo. O, tapos ikaw ang talo dito eh. Dito pa lang sa Ten of Swords mo, talo ka na rito sa talong-talo ka dito eh kung maargabyado rito. So, depende na sa iyan. Pero ang nakikita ko dito, ayan, pwede namang makaka-move away ka na dito kasi Six of Swords, promise ng makakaalis ka safely, alam mo yun, makakahanap ka rin ng refuge. Okay, finally, makakaalis ka rin dito. And yun na rin naman yung present card mo, which is ito. Kasi nga dito pa lang, finree mo na yung sarili mo, finifree mo na yung sarili mo from this connection eh. So, okay yan. So, nakikita ko dito, mga what's next, ayan, ano na yung mga possible na mga susunod na eksena rito. Si Four of Swords is, finally, makaka-detach ka na from this person. Lalayo ka. I-disconnect mo na. Hiwalayan mo na tong person na ito. Ito na yung period na finally makakapahinga ka na. Kasi dito nga nag-break free ka na eh. Breaking free ka na dito sa person na to. So ayan. Ito na yung peace, katahimikan kahit papano. Kung hindi ko man masabi kung short period lang yan or tuloy-tuloy na, depende yan eh. Pero ang nakikita ko dyan is finally, makakakalas ka na, magkakaroon ka na ng katahimikan. Or pwedeng energy na nagtatago. Aray, isa nabibil ko dyan dito sa Four of Swords mo, kung ikaw to, at kung toxic nga tong tao na to, siguro baka ganun yung way mo eh. Tumatakas ka, kasi parang may energy dito na tatakasan mo tong person na to. Para rin naman yan sa ikabubuti mo. Sabi ko nga kasi kung hindi ka makakaalis dito, alam mo yun, mai-imprison ka lalo. Matatali ka ng matagal dito. Ikaw pa yung maargabyado, matatalo dito sa huli. So, nakikita ko dito, pwedeng. Bukod dun, pwedeng tinakasan mo siya, tatakasan mo siya, and magtatago ka. Okay, tataguan mo talaga to. So, hindi ko rin alam galing nito, pero parang masisense ko nga parang hindi rin siya, ewan ko, baka tinataguan mo siya kasi may rason ka, baka nga iba ugali nitong person na to. Okay? Especially kung nga siya, may pagka-abusive or sabihin na natin baka may temper issues pa tong person na to, no? Ito na rin yung period ng iyong pagmumuni-muni with the Four of Swords. Pero yun na lang yun. Sinasabi ko nga dyan, makakalaya ka na dito kung ikaw ay naging prisoner neto, natali ka dito sa abusive na relationship. So finally, ito na yung time mo na makapag-regen, makapagpahinga. Parang itong period ng itong mga susunod sa'yo, parang period ng silence, hibernation, pagtatago. Yun talaga yung malakas na energy na nakikita ko dito.
Para kang naghahanap ng sanctuary, refuge na pagtataguan mo. Okay? So, yun na. Nakikita ko finally makakalayo ka dito. And, matatapos na yung period ng pagsasuffer mo kung ang tagal mo na nagsuffer dito sa relationship ninyo. Alam mo, meron ako na-detect dito na ano. Ayan, no, may maiisahan dito eh. Kaya kung ikaw itong matakas dito sa abusive partner mo, jowa mo, nakikita ko na maiisahan mo siya. 10 of Wands. And finally, sabi ko nga, oh, kung hirap na hirap ka, nakita mo to, oh, puro excess yung mga energies mo dito, 2 10 yan eh. 10 of Swords, tsaka 10 of Wands. So, nakikita ko talaga na oppressed ka na dito sa tao na to, sa connection ninyo. Kaya dapat lang talaga na, ano, mayalis mo yung sarili mo dyan. And ito na nga yun, huwag ka mag-alala. Siguro sa umpisa mahirap, or pwedeng hindi. Ang napipil ko kasi pwedeng wala ka pang ano dito, pwedeng, ano eh, anytime pwede ka niyang guluhin eh. So, maging ano ka dito, maging aware ka lang. No? Maging prepared ka. Yun lang yung nafe-feel ko dito sa 9 of Wands mo. Kasi anytime pwede ka pa rin niyang guluhin. Kaya nga nakikita ko nga dito, it's best na makahanap ka ng refuge mo, ng sanctuary mo na pwede mong pagtaguan. Para hindi ka na niya guluhin pa. Okay? Kasi nakikita ko talaga, oh, hindi, para dito sa person na to, it's not over yet. Kasi nga siguro nanggagalaiti sa'yo to, kung ito ay sakaling maisahan mo, matakasan mo. At nakikita ko dito, malupit na kalaban to. Oo, siguro baka galit na galit sa'yo. Na natakasan mo siya, na naisahan mo siya. Meron talagang problem ito about temper eh. Dito pa lang na-detect ko na eh. Hanggang dito pa nasisense ko na meron. Okay? So, malupit ito. Merciless opponent ito eh. Tsaka napaka-extreme ng ugali nitong person na to. Dangerous to. Dangerous person ito. Abusive siya. Magaling siya sa ganyan. Sa mga gaslighting, abuse, corruption. Magaling din itong ano matalino siya and mahirap maisahan to eh. Kaya siguro, ang nakikita ko lang dito, dapat mag-prepare ka in the future, if ever. Kasi pwede kanyang baltahan, pwede kanyang balikan. Siguro yung pride niya, yung galit niya na naisahan mo siya. Pwedeng ganun. Oo, kasi parang nakikita ko dito, ewan ko kung ayaw kanyang pakawalan, gusto kanyang i-keep. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi ko nga kasi codependency yung connection ninyo. Pero yun na nga, nakita ko nga, maisahan mo to eh. Kaya lang ang hirap. Siguro yung period na bago ka maging totally free at saka yung mawawala na yung paranoia mo, yung takot mo from this person, yung kumbaga masasabi mong safe ka na is siguro matagal pa. Hindi ko lang alam kung bibilang ka ng years or months dito. Pero ang nakikita ko naman dito is yan. Yung magiging safe ka naman dito in the future, makakahanap ka ng ng safe place or maaari mag-improve yung mga sitwasyon. Kaya lang hindi ko nakikita agad-agad na magi-improve agad yung sitwasyon mo. Ang nakikita ko lang improvement dito, the fact na makakalaya ka na or makakatakas ka kasi andito na yung realization mo na ito na yung ito na yung time para makatakas ka dito sa isang abusive na jowa or partner mo. Okay, so yan yung mga na-pick up kong energies dito. Sana makatulong sa inyo kahit pa paano itong ating reading. Take care, God bless po.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.